Binabash ngayon itong si Mariel Padilla. Nako, may bahay ni Senador Robin Padilla. Bakit kasi nagtsatsaan? Bakit nagdudumi kayo dyan? Bakit nagkakalat kayo dyan sa Senado? Diyan ba naman nagduta drip sa Senado? Ito talaga eh. Kaya actually may punto itong sinasabi ng ano eh, ng mga dating senador eh. Wala talagang decorum na dyan eh. Ang gulo na talaga dyan sa Senado. No? Kanya-kanya na lang kung anong maisip dyan. Parang yung respeto sa institusyon eh, yung respeto sa Senado parang nababawasan eh. Na-degrade ang Senado dahil sa mga aktibidades na ginagawa dyan. Halimbawa, sa forum nga lang ka-coffee, sa mga plenary, no, sa mga aktibidades dyan sa Senado, may mga nagsasalitang senador, may mga maiingay na senador, sila din yung maingay, may mga audience na maiingay. Kaya Senator Miriam Defensor Santiago, palalabasin niya yan eh. Kasi you have to respect the institution. Senado yan, ka-coffee. Mataas na institusyon ng gobyerno, kailangan mong irespeto yan. At hindi mo kailangan babuyin yan. At wala kang karapatan na babuyin yan. At ayan, ito na ang nangyari ka-coffee. Proud pa po itong si Mariel. Kilala nyo ito, si Mariel Rodriguez, itong asawa ni Senador Robin Padilla. Parang sa isip-isip ko katatapos lang ng video ng TikTok na nakita yung ari ni Senador Robin Padilla. Tapos ito na naman, meron na naman po. Mariel Rodriguez nagturok ng illegal na injectable sa loob ng Senado. Kinastigo. Ang masaklap pa, okay na sana yan eh. Gawin nyo na yan eh, pero wag nyo nang i-post sa social media. Ang masaklap eh, pinost pa rin ka-coffee sa social media, pero siguro may nagpayo sa kanya, tinanggal niya na yung post na yan. So ano ba kasing ginawa dito ni Mariel? Bakit dyan siya nagturok ng gluta drip? Yan, nakita mo ready. May ano pa talaga eh. Ginawang clinic, ginawang ospital, ka-coffee eh. Itong opisina ng kanyang may bahay at si Senador bakit kinonsinti niyo po ang inyong kasawa? Dapat pinagsabihan niya na respeto mo naman yung opisina ko. 'Di ba? Naging clinic tingnan mo parang may tripod diyan, anong tawag natin diyan? Yung sinasabitan ng mga cylinder na may lamang drip na yan, no, parang nilalagyan ng swero ba yan? Swero, yung patungan ka-coffee, no, para nakataas siya. Ayan, parang tripod yan. At proud pa po na pinost ni Mariel Rodriguez Padilla itong litrato niya dyan sa Senado. Uy, ano ba naman yan? Binaboy niya na ang Senado. Binanatan ng isang doktor. Ayun pala, may illegal pa pala ito. Naku po, patong-patong na ito. Binanatan po ng isang doktor at ilang netizens ang TV host at actress na si Mariel Rodriguez Padilla matapos mag-intravenous o IV drip therapy sa loob ng opisina ng asawang si Senador Robin Padilla. Nabastusan ang ilan sa Instagram post ni Mariel matapos ipakita ang kanyang beauty session sa loob mismo ng Senado. Abay, burado na po ito sa IG. Uy, anong ginawa mo? Bakit ganyan, ma'am? Bakit? Baka mag-live selling din yan, ka-coffee. Naku, buti may magsabi na dito, ka-coffee. Pagsabihan na yan, baka ang susunod na live selling ni Mariel Rodriguez, dyan na po sa Senado. Naku, kawawa ang Senado. Nabababoy dito, ka-coffee. Promotion of unproven FDA drug by media personality, indiscriminate use of Philippine logo, itong logo ng Senado. Wika ng internist at cardiologist na si Dr. Tony Liachon sa Twitter. Abay, wala pa palang approval ng FDA ang gluta drip na yan na ginagamit. Pero mo, asawa ng senador, influential, celebrity ito eh. Influential, nagpo-promote ng walang approval ng FDA itong gluta drip na to. The Department of Health should be able to call out this illegal promotion. Dapat may managot dito, ka-coffee. Si Tony Liachon, ka-coffee, na alam niyo naman, well connected dyan sa Department of Education, Department of Health, no? Yun nga lang, na politika siya dyan sa Senado, no? Kaya natanggal siya dyan eh. Kaya hindi ito nabigyan ng posisyon sa House of Representatives, no? Kaya chinugi muna yung kanyang employment dyan sa Department of Health. What's happening to our country? Sabi nito Tony Liachon. Actually, maiintindihan mo siya dito. Actually, naiintindihan ko si Tony Liachon dito, yung pinuputok ng butsi niya dito eh. Ano na nangyayari sa bansa natin? We have gone this low if true. Totoo. May picture, ka-coffee. May patunay na nag-gluta drip. Hindi yung fake news. Totoo yung litrato na yan. At proud pa si Mariel Rodriguez dyan. Pinost niya pa. We need to validate and ask our leaders about this. Promotion of unproven FDA drug by media personality and indiscriminate use of Philippine Senate logo. DOH should be able to call out. Correct. Sana, imbestigahan yan. May managot dyan. Parang apologies Wala pa tayong naririnig na apologies man lang mula sa kampo ni Mariel dito. Enero 2024 lang nang ipaalala ni Health Secretary Teodoro Herbosa
na illegal po at hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang pagtuturok ng IV glutathione para sa pagpapaputi ng balat. Ayan, DOH na mismo ang nagsabi ha. Bagamat burado na ang IG post ni Mariel, nagsisilbing endorser ang actress ng ginamit niyang Drip in Lux, o yan yung brand na yan ha, Drip in Lux na siyang gumagamit ng glutathione sa kanilang injectable. So baka managot din dapat itong kumpanya na ito. Kasi biruin mo ha, proud na proud pa dito ha. The perfect combo. Vitamin, boosting drip and massage. Ayos ha. Ginawang negosyo ang parte ng negosyo itong Senado. Hiningan na ng Philstar.com ang pahayag din ng ang DOH at FDA kung maaaring makasuhan o maparusahan sina Mariel at Senator Padilla dahil sa kanilang ginawa. Ano to kasi kinonsinti kasi dito ni Kinonsinti kasi dito ni Senador Robin Padilla. Dapat palang sinita niya na yan eh. Ano ba tawag niya dyan? Love, my love. Bawal ka dito. Maganda to eh. Senado to. Matibay na institusyon ito. Respectable institution ito. Tapos huwag mo naman gamitin. Di ba? Parang ginamit mo pa yung logo na background mo pa yung logo eh. Bakit proud si Mariel? Kasi ano daw, drip everywhere daw. Kahit nasaan ka, pwede ka mag-IV drip. No? Sa buradong post, makikitang nakaturok na parang swero ang naturang IV drip kay Mariel habang nasa background ang mister. Drip anywhere is our motto. Ayan, sige. Drip anywhere ha. Yan daw po ang kanilang motto. Baka kahit kaharap ang presidente, mag-drip din ito si Mariel. Kaharap ang foreign dignitaries, mag-drip din yan kasi anywhere daw eh. Wala nang piniling lugar yan. He. Pwede nga eh, sana sige, worst case scenario, hindi mapigilan, gawin mo na, pero huwag mo nang i-post. Huwag mo na ipangalandakan. I had an appointment with Drip in Lex PH, but I was going to be late, so I had it done in my husband's office. Sabi niya sa Instagram. Proud na proud pa. Hey, I never miss a drip because it really helps in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. Ayan. Kaka-endorse ng damay pa. Maliban sa glutathione, sinasabing naglalaman din ng vitamin C, antioxidants, natural collagen, kojic acid, human placenta extract, embryonic stem cell, vitamin B complex, at amino acid ang kanyang IV drip. Ang dami palang nilalaman yan eh. Actually, wala na tayong package dyan eh. Huwag nyo lang gamitin ng Senado. Dati nang nagsalita ang DOH si Padilla dahil sa paggamit ng COVID-19 self-swab kits noong panahong hindi pa ito aprobado ng gobyerno. Yung pagka, ano pala talaga, may pagkapasaway pala ka coffee. Hindi sumusunod sa patakaran. Paano kayo tutularan ng mga kababayan natin kung ganyan ang nangyayari, di ba? Gusto nga natin irespeto eh. Ang Senado, irespeto. Pero ganyan yung mga nagiging diskarte, ganyan ang kalakaran. Paano tayo irespeto niyan? Baka noon pa yan ginagawa ni Mariel Aquabis. Exactly, ma'am. Siguro matagal-tagal na rin yan. Baka taon na rin yan. Ngayon lang tawag yan. Ngayon lang na-post yan. Ngayon lang na-call out. Pinagtanggol yan ni Robin, asawa niya. Siyempre. Angie Alhambra, si Robin Papogi ang dapat mag-public apology dyan. Nakakabwisit si Robin pag-attend ng hearing. Feeling perilous. Actually, pinagtanggol niya pa nga si Kibuloy eh. Actually, na-insulto din naman si Robin Padilla dyan. Kasi remember, siya yung chairperson ng, ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Diba? Yung mga pag-uusap dapat, yung committee na didinig sa mga possible changes o amendments sa ating Constitution. Dapat siya yan eh. Kasi siya ang chairperson dyan. Pero marami nang nagtaas ng kilay dyan eh. Bakit siya? Abogado ba siya? Bakit siya ang hawak niyan? So ang ginawa ng Senado dyan, gumawa ng subcommittee, no? At doon si Angara ang tatayo doon sa subcommittee. Kumbaga, ayaw ipagawa sa iyo yung trabaho, gumawa na lang ng ibang grupo, tinawag na subcommittee, ano siya ang didinig. Ba't kasi nandyan? Marami nagkamali. Sorry ha, BO si Roque, he can't save Kibuloy, sabi ni Filipina Iskala. Depende siguro, ma'am, baka pag malakihan. Ali Calado Lasso, happy viewing sa inyo kay Diggs Legara, happy viewing din po kay Marlita, Kabadonga, Sodosta, Yael Bernada, shoutout po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Sana may mag-sorry man lang dito. Mag-apologize man lang dito itong si Mariel o di kaya si Senador Robin Padilla. Butaw pala yan si Colocoy, sabi ni Edgar Edihar, bahala. Parehong AB normal daw. Yung dalawa na yan, mga utak tala. Dati,
Itlog ni Robin, pinakita now, drip sa Senado pa. O, nakita, hindi lang itlog eh. Ari niya mismo ka-coffee. Yun nakita doon sa video na yan, di ba? Tinan mo ka, napaka-careless, no? Government officials yan. E di nag-live stream. Pagbaba, ayan, nakita tuloy yung birdie niya. Then, Trapman, kung may delikadesa pa si Robin Padilla, please lang, mag-resign na siya as senator. Wala na talaga siyang kwenta dyan. Mas malala pa siya kay Pacquiao. Actually, mas okay pa nga si Manny Pacquiao eh, sa totoo lang. Red Fit, watching from Germany. Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Dilima na blessing ang admin ni President BBM? Yes, narinig natin kagabi yan, ka-coffee. Actually, topic din natin yan, pero kahapon narinig natin yan. Okay to, magandang development yan kasi yung mga dilaw, yung mga supporters ni Dilima kahit papaano, nagli-lean towards PBBM na sila. Kasi kaya nasabi ni Dilima yan, kasi grabe yung pinagdaanan niya sa panahon ni Digong, sa administrasyon ni Digong. Kumbaga, binasak yung 7 years niya eh. 6 years o 7 years, binasak eh, ni Digong eh. No? Kaya malaki ang pasasalamat ni Dilima dahil nakalabas siya. Siyempre, wala namang masamang tinapay itong si PBBM eh. Dito kay Dilima eh. Nakalabas siya. Kaya siguro ay isang blessing ang tingin niya dito kay Pangulong Bongbong Marcos, which I think is totoo naman. No? Blessing talaga yan. Kasi kumbaga, nasa peligro ka, nasa madilim na sitwasyon ka, hindi na ilabas ka dun sa kadiliman na yan. At si PBBM ang dahilan dyan. So isang blessing ang pagtingin ni Senadora Leila de Lima dyan sa ating presidente. Ignacio Grande Gervasio, magandang gabi ka-coffee. Hello sa inyo kay Alina Chua. Hello po sa inyo. That drip procedure should be done inside the hospital. What if magkaroon ng adverse effect, sabi ni Arlene Romana? Correct. Hayaan mo na kung magkaroon ng adverse effect, ma'am, sila naman yan. Ang problema kasi, dinamay pa yung yung institusyon eh. Respectable o dapat nire-respetong institusyon na nadawit pa dito sa kalukuhan na ito. Karamihan sa mga dilawan, pro-BBM na madami akong mga kakilala. Correct, Ma'am Jocelyn Herrera. Ako din, marami tayong kakilala na pro-BBM na sila ngayon. Kasi grabe din ang galit nila kay Digong, no? Grabe sa ginawa sa kanila ni Digong. Ma'am Nena, sa gusto, happy viewing po sa inyo. Kay Fori Glory, shoutout po sa inyo. Happy viewing din kay Ma'am Teresita Sarmiento. Naku, Padilla, talagang wala ka ng silbi dyan sa Senado. Dapat respeto naman. Naku, mukhang mahirap hanapin yung respeto niyan. Anyway, sige, comment kayo dyan sa ating comment section, ka-coffee. Ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaction, nakikinig sa atin. Uy, marami tayong viewers ngayon ha. 1,007. Uy, thank you sa mga ka-coffee natin nakikinig sa atin ngayon. Ayan. Baka di pa kayo naka-like ka-coffee. Maraming nanonood sa atin, di lang naka-like eh, no? Pa-click lang po yung like yan, nasa baba, nakikita nyo yung like ko. Sa taas, like ko. Baka nasa Facebook kayo, hindi pa kayo naka-follow. Yan, click nyo lang po yung follow or like. Nandiyan dyan po sa taas sa Facebook natin. Sige, let's move on sa ating next topic.